Number two, ang sabi, insurance is just an expense. Related yan sa umpisa. So, ano bang minimin usually pag sinabing gastos lang yan? So, parang ganun din sa una na, ay, dagdag lang yan sa ilalabas ko na pera. Wala namang benefit. Ganun ba yung mindset? Ba't kaya nasabing expense lang siya? Magiging expense lang siya pag iniisip mo na, ay, dagdag lang na gastos. Pero kung dagdag siya na gastos, pero savings ko to for the future, or dagdag siya na gastos today, pero it will make my life easier pag magpapaaral na ako ng anak ko, pag nag-college siya, o kaya expense siya today, pero pag nag-retire ako, ito yung mga naitago kong pera na dati inisip ko, kinalimutan ko na, ginastos ko na. Pero dahil hindi ko siya nakikita, nakapag-develop ako ng habit of savings, and then eventually, matutulungan yung older you by that time. May dalawang bagay akong naisip pala about dito sa expense lang siya. Una is pinapractice talaga dito. Basta clear yung purpose and goal. Una is practicing ng delayed gratification. And pangalawa is kapag clear sa atin yung reason ba't to kinuha. Kasi insurance is transfer of risk. Depende kung ano yung priority. Like kung life insurance, if something happens, kunwari ako yung insured, nawala ko. So, yung financial risk, na imbes na ako yung magbe-bear, kukunin yun ng company sa akin. So, ito lang yung expense. Napakinggan ko na to sa ilan sa trainings and mga discussions natin. Ito lang yung expense na just in case nga something happens and makuha mo yung kung ano yung pinramis sa insurance na kinuha mo. Yun yung magbabayad sa other expenses mo. Diba? Ito lang yung expense na, limbawa, na nawala ang insured. Ngayon, nag-stop ang source of income. Nag-stop ang source of income pero lahat ng expenses dire-diretso. Tataas pa nga eh. Di ba? Yung bills, nandiyan naman yan, rent, tubig, kuryente, wifi, pagkain, hindi naman dapat tumigil sa hindi titigil yung mundo ng mga halimbawa life insurance nga, yung mga naiwan. So, ito lang yung expense na magko-cover sa lahat ng expenses na hindi tumigil. So, doon siya magte-take effect, dun siya ma-appreciate. Kaya nga rin, delayed gratification siya. So, it's like you're saving, sacrificing a little for now, saving a little each time. Pero alam mo na hindi mapupunta sa wala yung mga sacrifices and saving na yun. Kasi, kung kailan mo least expected, kung kailan na parang wala nang pag-asa for the family, lalo na if breadwinner talaga, doon siya magte-take effect and doon siya pinaka-ma-appreciate. And doon mo masasabi, buti na lang nung mga panahon na medyo meron pa ako, nakapagtabi ako ngayon, nabawasan yung worries ko. Yun yung take ko dyan. Gusto rin natin ma-convert natin yung needs into wants. Kasi lahat naman tayo kailangan natin ng insurance. Pero kailangan natin ma-convert yung pangangailangan na yun na gusto ko rin magkaroon ng insurance. Just like when buying a gadget. This year, bumili ako ng bagong MacBook. Wow. Bumili ako ng iPad kasi kailangan na. Kailangan. So parang pag ganun, dahil iniisip ko na bibili ako noon kahit na mas mahal dahil it will make my life easier, tapos kailangan ko sa business, tapos gusto ko, ito yung gusto kong laptop, dahil gusto ko siya, hindi ko siya iniisip na expense. Parang iniisip mo siya na more on the benefits na mapoprovide siya sa akin. Kaya kahit na dagdag siya na gastos, di ba, gina-justify natin na I deserve this. It will help me. So yun rin yung pwede nating magawa na conditioning sa ating mind by researching, di ba? Listening to other people's success story with regards to having insurance at a very young age. Yun yung makakatulong sa atin para mas maging positive rin yung outlook natin. Translating yung insurance from needs to wants para hindi tayo dun naka-based dun sa money or sa term na expense nung nagbayad ka ng insurance premium. Parang masakit kasi nga sa feeling na hindi ko naman nafe-feel to pero gagastos ko. pa. Pero ang ganda pa nung sinabi nyo na sana dumating yung time na nasa mindset na natin, deserve ko to. Sa insurance. Yeah. Deserve kong ko to. magkaroon. Deserve ng future self ko na maging protected siya financially. Deserve ng future self ko na
paghandaan yung retirement niya. Deserve ng future self ko na kung magkaka-family siya, paghandaan yung education ng anak. Deserve ng future self ko kung magkasakit siya kasi healthy ako. Ngayon, taken care of na yung hospitalization bill niya or kapag magkasakit siya, hindi siya makapagtrabaho, deserve niya na may peace of mind siya na isipin niya na lang is magpagaling siya. Kasi prepared na yun for her. So, yun. Sana dumating yung time na yun. Isipan natin yung future self na kahit hindi siya pang present pero sa future na hindi naman natin certain kung anong mangyayari. Pero deserve niya magkaroon ng peace of mind. Ayan. Yes.